Sabi nila, ang pagkain ay hindi lang pampabusog ng tiyan, kundi pati na rin ng kaluluwa. At bawat putahe ay may ikinukwantong panlasa. Welcome sa Love Note Stories, kung saan ang recipe natin ngayon ay puno ng sangkap ng pag-asa, pagbangon, at pag-ibig. Kung handa ng matakam ang inyong puso, i-click na ang subscribe button at tikman natin ang kwentong ito. Chef Ricardo Rico de Oro. Dati, ang pangalang iyan ay katumbas ng ginto. Ang kanyang restaurant na Alquimia ay laging puno. Ang mga review ay perpekto. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. Isang maling business decision, isang sunog, at ang Golden Boy ay naging abo. Tinalikuran niya ang lahat, dala ang kahihiyan at sirang pamarap. Makalipas ang 2 taon, sa isang maalikabok na highway sa Laguna, naaroon si Bella, isang food vlogger na ang channel na Bella's Bites ay kilala sa pag-feature ng mga hidden gems. Gutom at pagod, huminto siya sa unang karinderyang akita niya, ang Tita Mercy's. Simple lang ang menu, pero umorder siya ng classic, adobo. Itinutok niya ang kamera, gumiti, at sumubo. Okay guys, so we're here at Tita Mercy's. Let's try their adobo. Mukhang masarap, amoy pa lang. Okay, here we go. Sa isang subo, natigilan si Bella. Ang kamera ay nakalimutan. Ang mundo ay huminto. Hindi ito ordinaryong adobo. Ang toyo ay perpekto ang alat. Ang suka, tamang-tama ang asim. Ang bawang, toasted to perfection. Pero may iba pa. May isang lasa na hindi niya matukoy. Isang lasa ng lungkot, ng pangungulila. Ito ay isang obra maestra na niluto ng isang sirang puso. Tita, sino po ang nagluto nito? Ito po ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong buhay ko. Ay, si Rico, yung baga naming kusinero. Medyo masungit yan at ayaw magpakita. Pero magaling magluto, no? Nagsimula ang obsesyon ni Bella. Araw-araw siyang bumabalik. Sinusubukan ang lahat sa menu. Bawat putahe, sinigang, Bicol Express, kare-kare, lahat ay perpekto. Lahat ay may kwento. Lahat ay may kaluluwa. Desidido siyang makilala ang misteryosong si Rico. Isang araw, naabutan niya ito sa likod ng kusina, nakaupo at tahimik na hinihimas ang isang lumang kutsilyo na may nakaukit na Alquimia. Chef Rico de Oro? Nag-angat ng tingin si Rico. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at inis. Hindi mo ko kilala. Umalis ka. Hindi po kita kilala, pero kilala ko ang luto mo. Ang adobo mo, lasang tagumpay na may halong pigati. Ang sinigang mo, lasang pangarap na hindi natupad. Chef, ang galing-galing mo. Bakit ka nagtatago dito? Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, may isang taong hindi lang ang pagkain niya ang tiningnan, kundi ang puso sa likod nito. Ang pader na binuo ni Rico sa paligid niya ay unti-unting gumuho. Nagkwento siya tungkol sa apoy na tumupok hindi lang sa kanyang restaurant, kundi pati na rin sa kanyang tiwala sa sarili. Chef, ang apoy ay hindi lang naninira. Ang apoy din ang nagluluto, ang nagbibigay buhay. Baka yung sunog na yun, hindi yun katapusan. Baka simula pa lang yun para matuto kang magluto ulit. Hindi para sa Michelin stars, kundi para sa puso. Kinabukasan, ang bagong vlog ni Bella ay in-upload. Ang title, I Found the Best Chef in the Philippines in a Karinderya. Naging viral ito. Dinumog ng tao ang Tita Mercy's hindi lang para tikman ang adobo,
kundi para masilayan ng henyo na nagbabalik. Sa gitna ng abalang kusina, sa halip na magtago, lumabas si Rico. Suot ang isang malinis na apron at sa unang pagkakataon, may ngiti sa kanyang labi. Tumingin siya kay Bella na nakangiti sa kanya mula sa isang mesa. Bella, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita ng kahit ano. Kahit ano, chef. Basta ang secret ingredient ay yung ngiti mo. Ang chef na nawala ng panlasa sa tagumpay ay natagpo ang muli ang saya sa pagluluto. At ang vlogger na naghahanap ng masarap na pagkain ay natagpuan ang pinakamasarap na kwento. Isang kwento ng pagbangon na ang bawat subo ay lasang pangalawang pagkakataon.